Mahilig ka bang magtanim ng mga halaman sa iyong bakuran? Teka lang, baka ang mga itinatanim mong mga halaman ay masama pala sa ating kalusugan. Maaring ito pa ang magbigay sa iyo ng kamalasan dahil delikado ito. May mga halaman ornamental kasi na kung di nakakalason ay maaaring magdulot ng panganib sa ating kalusugan. Kaya mag-ingat dahil baka ang ilan sa mga delikadong halaman na ito ay maaaring nasa mismong bakuran mo na pala. Kaya tara, ating alamin kung ano-anong halaman ang dapat nating iwasan sa ating bakuran. Number 10. Sago Palm. Ang sago palm ay mukhang ligtas at karaniwang ornamental plant pero lubhang mapanganib lalo na sa bata at alagang hayop. Ang pinakadelikadong bahagi nito ay ang buto na may taglay na sikasin, isang lason na sumisira sa atay. Ang nakakalito rito, hindi agad malala ang sintomas. Kadalasan ay pagsusuka at panghihina lang sa umpisa, kaya napagkakamalang simpleng sakit. Sa loob ng 1 hanggang 3 araw, unti-unting lumalala ang kondisyon at maaaring mauwi sa acute liver failure. Kahit maliit na dami lang ng buto ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala sa liver. Dahil delayed ang epekto at mukhang harmless ang itsura ng halaman, marami ang hindi agad nag-iingat kaya delikado itong itanim sa bakuran. Number 9. Lily of the Valley. Bagamat maliit at mabango, ang lily of the valley ay naglalaman ng mahigit 30 cardiac toxins. Lason ang bawat bahagi nito, pati na ang tubig sa vase kung saan inilagay ang bulaklak, na kapag nainom ay naiipon ang lason sa katawan. Ang epekto nito ay kadalasang dahan-dahan, ngunit maaaring magdulot ng pagsusuka, mabagal o irregular na tibok ng puso, at sa malalang kaso, cardiac arrest, lalo na sa bata. Ang paulit-ulit na maliit na exposure tulad ng paghawak at hindi paghuhugas ng kamay ay maaaring magdulot ng unti-unting paglala ng sintomas. Kahit ang pag-inom ng tubig sa florera ay sapat na para magdulot ng pagkalason na umaabot sa puso. Number 8. Yew. Maliban sa kulay pula na laman ng bunga ng yew, lahat na ng bahagi nito ay lason kapag nakain, gaya ng dahon at buto. Ito ay naglalaman ng taxine alkaloids. Ang lason nito ay tahimik ngunit epektibo. Maging ang usok kapag sinunog ito, madalas ay biglaang bumabagsak ang puso ng taong nalason nito ng walang babala. Maraming hayop ang namamatay matapos makakain ng kaunting dahon. Sa tao, maaring magdulot ng hilo, panghihina at biglaang cardiac failure. Number 7. Foxglove. Ang foxglove ay isang ornamental plant na may mahahaba at hugis kampanang bulaklak, kadalasang kulay lila, rosas o puti. Madalas itong itinatanim dahil elegante at kaakit-akit ang itsura, kaya hindi agad na pag-iisipang may panganib. Gayunpaman, lubhang mapanganib ang foxglove dahil lahat ng bahagi nito ay may cardiac glycosides, mga lason na direktang umaapekto sa tibok ng puso. Kapag nakain, maaari itong magdulot ng hilo, pagsusuka, abnormal na tibok ng puso at sa malalang kaso ay cardiac arrest. Dahil kahit maliit na dami lang ay maaaring maging lethal, lalo na sa bata at alagang hayop, mas mainam na iwasan ang foxglove sa bakuran. Number 6. Angel's Trumpet. Ang Angel's Trumpet ay isang ornamental plant na madaling mapansin dahil sa malalaking bulaklak na hugis trumpeta. Dahil sa kakaibang ganda nito, karaniwan itong itinatanim sa mga bakuran at hardin nang hindi iniisip ang posibleng panganib. Sa kabila ng kaakit-akit na itsura, ang Angel's Trumpet ay lubhang mapanganib dahil lahat ng bahagi nito, bulaklak, dahon, buto at ugat,
ay naglalaman ng malalakas na lason na direktang umaapekto sa utak at nervous system. Kapag nakain o nagamit ng mali, maaari itong magdulot ng matinding pagkalito, hallucinations, pagkawala sa sarili, mabilis o irregular na tibok ng puso, at sa malalang kaso ay koma o kamatayan. Dahil madalas itong napagkakamalang harmless o herbal, at dahil madaling maabot ng bata at alagang hayop, mas mainam na iwasan ang angel's trumpet sa bakuran upang maiwasan ang aksidente at pagkalason. Number 5. Deadly Nightshade. Isa sa pinakamatandang kilalang poison plants sa kasaysayan. Ang bunga nito ay mukhang cherries, kaya lubhang delikado sa mga bata kapag nakain. Naglalaman ito ng atropine at scopolamine, mga kemikal na nagdudulot ng hallucinations, pagkalito, kumbulsyon at koma. Sa sapat na dami, maaari nitong ihinto ang paghinga at tibok ng puso. Kahit maliit na dami lamang ay maaaring maging letal, lalo na sa mga bata at matatanda. Number 4. Monkshood. Ang monkshood ay kilala bilang isa sa pinakamabilis pumatay na halaman sa mundo. Ang lason nito, aconitin, ay maaaring pumasok sa katawan kahit sa simpleng paghawak sa ugat o katas nito, lalo na kung may sugat ang balat. Inaatake nito ang nervous system at puso na nagdudulot ng pamamanhid, matinding pananakit, irregular heartbeat at biglaang cardiac failure. Dahil sa bilis ng epekto nito, kadalasan ay kulang na ang oras para gamutin ang biktima nito. Number 3. Oleander. Isa ito sa pinakakaraniwang ornamental plants, ngunit isa rin sa pinakatraidor. Ang oleander ay naglalaman ng cardiac glycosides na direktang umaatake sa tibok ng puso. Lahat ng bahagi nito ay lason, mula dahon hanggang ugat, at maging ang usok mula sa pagsunog ng kahoy nito ay mapanganib kapag nalanghap. May mga kaso kung saan ang simpleng pag-inom ng tsaa o tubig na napaglagyan ng dahon ay nagdulot ng abnormal heartbeat at kamatayan. Dahil matibay at maganda, patuloy itong itinatanim kahit may mataas na panganib. Number 2. Castor oil plant. Ang halamang ito ang pinagmumulan ng risin, isa sa pinakakilalang lason sa mundo. Bagamat ang castor oil na binebenta ay ligtas dahil dumaan sa proseso, ang hilaw na buto ng halaman ay lubhang nakamamatay. Mukha itong ordinaryong beans kaya madaling mapagkamalan ng bata. Kapag nakain, sinisira ng risin ang kakayahan ng mga cells na gumawa ng protina na humahantong sa matinding dehydration, pagdurugo sa loob at tuluyang pagkasira ng mga organ. Kahit 1 hanggang 3 buto lamang ay maaaring magresulta sa kamatayan. At ang ating number 1 sa listahan, ang rosary pea. Itinuturing na pinakadelikadong ornamental plant sa listahang ito dahil sa taglay nitong abrin, isang lason na mas malakas pa kaysa risin. Ang pinakamapanganib na bahagi ay ang maliit ngunit makintab na buto na madalas ginagawang kuwintas o palamuti. Kapag ang buto ay nadurog, nakagat o nasugatan ng balat habang hinahawakan, maaaring pumasok ang lason sa katawan at magdulot ng matinding pagtatae, pagsusuka, organ failure at kamatayan. Ang pinakanakakatakot dito ay wala pang tiyak na antidote at kahit 1 buto lamang ay maaaring ikamatay ng bata. Kaya bago magtanim, alamin muna kung anong halaman ito at kung ano ang epekto nito sa ating kalusugan. Sa ganitong paraan ay makakaiwas ka sa malas.